Shout out kay sis Lenlen Asiran. Yan. Sis, ingat lagi overseas. So, yan. Fighting! Hello mga kasari. So yan, matagal po akong di nakapag-upload kasi nga nagkasakit yung mga anak ko. So, nilagnat sila ganyan. Tapos, dito sa amin kasi panay yung brownout. So, nawawalan kami ng wifi. Tapos yung Converge, ewan ko, palagi na lang siyang nawawalan ng signal. Last August, more than 1 week na nawalan kami ng connection. So, yan, pasensya na kayo, hindi talaga ako nakapag-upload. Tapos, nag-focus muna ako sa aking mga tsunakis. So, yan, naglalaro si Bibi. Sinasamaan ko siya dito kasi pumunta na ng bayan yung mister ko. Tapos, yung aking anak ay pumasok na rin sa school yung panganay ko. So, alam niyo sobrang hirap na ngayon, 'di ba? Ang mahal ng bigas. Lalong-lalo na ngayon pag palapit ng palapit yung marami yung nag-aani, doon pa nagmamahal talaga yung mga bigas. At dito po sa amin ay umabot na siya ng 1,250 kalahating kaban. So, ang bentahan po talaga namin dito ngayon ay 140 ang isang salop. So, ang isang salop po dito sa amin ay nasa 2.5 kilos. So, sa 2.5 kilos po na yon ang ano yun anak? Tayo. Tayo na. Dali. Tayo. Tayo. So, ang price po niya ay nag-range sa 56 per kilo. So, ang kuha po namin ay 1,250. So, nasa 50 po yung kilo nun. So, may patong po siya na 6 pesos. So, nabibenta namin siya ng 56 or 140 nga po ang isang salop dito po sa amin. So, pinapatungan namin siya ng 6 pesos o kaya 5 pesos yung isang kilo kasi minsan kasi yung mga nabibili natin na per sako, yung iba, hindi naman lahat, kasi kulang yung timbang. So, mas dinadagdagan namin siya ng piso or dos na patong namin para naman hindi kami malugi, 'di ba? So, yan. Pasensya na kayo. Naglalaro kasi yung anak ko. So, ganun yung ginagawa namin. So, isa talaga sa diskarte namin pag ganitong mahal yung bigas. So, dati dito sa lugar na to, sa banda dito ng aming sari-sari store, ay meron na kakalahating sako na mahigit 10 ganyan o kaya 5. Tapos pag dalawa na lang, bumibili or nag-order na naman kami doon sa pinagkukuhanan namin. Pero ngayon kasi diskarte namin talaga pag ganitong mahal. 'Di ba? Ang mahal-mahal. Dati nung last na bumili ako, nasa 950 ang isang sako. Na kalahati ha, 25 kilos. Ano yun, anak? Oh. Pero kasi ngayon, 'di ba kuha namin 1,250. So, ang laki ng tinaas niya. So, isa sa ginagawa talaga namin, hindi talaga kami nag-i-stock ng marami. Minsan nga isang sako lang, 2 sako na lang ngayon. Kasi, lalong-lalo na pag sabay-sabay na yung ani, bigla na lang siyang bababa. So, napakahirap naman ibenta pa rin ng napakataas, no, 'di ba? Kung sa market or sa mga ibang nagbebenta ay bumaba na. So, isa yan talaga sa diskarte din namin dito sa aming sari-sari store. Pag mahal talaga yung paninda namin or yung mga nabibili namin na kailangan naming itinda. Kunwari, ito nga yung bigas, hindi na talaga kami nag-i-stock ng marami. Para hindi kami mahirapan pag bigla na lang bumaba yung bigas, 'di ba? So, makakasabay pa rin kami sa presyo pag naubos na yung binibenta namin na konti. So, yan, isa sa technique talaga namin pag nagbibenta kami. Pag ganitong mahal lahat, pakonti-konti na lang. Yung sakto lang talaga na alam naming makakasupply sa mga binibentahan namin. Pero alam nyo ba, dito sa amin, dito sa lugar namin, pag ganitong mahal yung bigas, dito mas mabili dito sa tindahan. Kasi yun nga po, mas afford nila pag tingi-tingi talaga yung mga binibili nila. Pero pag mababa kasi or marami yung bigas, marami kasi dito sa amin, gaya ng co-op sa amin dito, nagpapautang sila ng per kaban pag ganitong marami silang mga ani. Tapos, yung mga ibang din na nagpapautang, so,
Tsaka mas afford kasi nila kung nasa 900 plus lang, 800 plus yung presyo ng kalahating kaban ng bigas dito sa aming lugar. So, yan ang kulit-kulit ni baby. Pasensya na kayo, di ba? Kung saan-saan kami nakakarating. So, mas afford kasi nila yon. At, yun, mas mababa nga. Pero pag ganitong mahal dito sa tindahan kasi, or sa mga tindahan yung takbuhan nila, kasi nga, di ba, per salop, tingi-tingi lang. So, hindi sila nabibigla sa presyo. O kaya dun sa babayaran nila. So, yan. Isa talaga sa diskarte namin. So, ito po ay based sa experience ko. At ito po talaga yung ma-advise ko pag lalong-lalo ng ganitong mahal yung bigas. So, huwag tayong mag-stock ng marami para hindi naman, diba, pag bigla na lang bumaba, ang hirap naman ibenta pa rin ng sobrang taas-taas yung mga katabi natin o kaya yung mga ibang nagbibenta ay mas mababa na po yung bentahan nila. So, hindi tayo makakasabay. So, pag binenta naman natin ng para sa mga presyo na ala, ay sobrang lugi talaga. So, yan. So, yan na po muna ngayon mga kasari. Pasensya na talaga kayo at hindi talaga ako naka-upload ng matagal kasi nga po, yun nga po yung nangyari. So, kung may nabigay pa akong mga ideas, please like and subscribe at pakaling naman po yung notification bell para ma-notify po kayo kung mag-upload po ako ng bagong video. Maraming pong salamat. Maraming salamat na. Maraming pong salamat. Come on. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye.